So, ayun, um, paano nga ba mag-analyze ng orthographic drawing? And paano siya gawing isometric? So, una, pagka gagawing isometric ang orthographic, una, ang makikita nyo is ganito. Yan, so meron tayong front view, top view, and side view. So, commonly, ang makikita nyo lang na may sukat is yung front view and yung side view. Kasi sa front view, andyan na yung sukat ng width, yung height, tapos sa side view, andyan na yung depth. No? So, para malaman nyo kung which side nakaharap. Kasi, di ba, kasi di ba, ang isang isometric is merong merong tatlong plane. So, here's my so, kunyari, ganyan. So, imagine na cube na lang. Okay. So, yan. Estimate lang. So, ang isang isometric, meron tatlong plane. This side, and ito. So, isa, dalawa, tatlo. So, ngayon, i-analyze nyo yung orthographic drawing kung saan yung front. So, diba? Ito yung front. Then, ang given natin is this side. So, ito yung side na kailangan makita. So, saan nga ba? Dito ba? Or dito? So, para maintindihan nyo, imagine nyo na lang to. So, top view, matic sa ibabaw makikita yan. So, ito. Side view. Imagine nyo, ganito. Tiklopin nyo siya. So, tas paper or digital, PDF, ganun. Malamang hindi nyo makikita yan. Hindi nyo magagawa yan. Imagine nyo na lang. So, pag tiniklop nyo, paano siya makikita? So, pag tiniklop nyo, matik dito nakaharap. Then, ayun, makikita na yung side. So, ang mangyayari dyan, eto, front view, nasa kaliwa. Dito. Then, etong side view natin is nandito. So, sa mga examples, kagaya nung plate number 3, given na yung sukat, pero nakaganto siya. So, paano yan? Ang nakasukat lang ay nasa gilid. So, i-analyze nyo kung saan banda nakatapat yan. So, meron silang maliliit na arrow yan kung saan sila nakakonect. So, or kung saan mag-i-start and mag-i-end yung sukat. Then, kung makikita nyo, etong 20 na sukat, isang dito lang. So, ibig sabihin, yan yung width nito. Yan yung lapad niya. Then, yung 60, eto.
Diyan nag-start, dito nag-end. So, yan, 60 yan. Pati itong sa taas, yan, 60 na lahat yan. Lahat ng magiging katapat niyan na linya, automatic 60. So, kung tatapatan natin ng ruler, dito, so, ito, at ito, 60 yan. So, pati ito, 60. So, lahat yan, vertically. Lahat yan, 60. Ito, width niyan, 20. Ito, 20. Same as this one. So, ganun lang naman, straight up. So, horizontally, ito nakasulat is 40. Then, ang mangyayari niya, horizontally, this is 40. 30, horizontally, 30. 20, horizontally, 20. So, pagka nasa baba, it's either nasa baba or nasa taas. Pero commonly, nasa baba naman siya. So, pag nasa baba, yan, pataas. Parating pataas. Basta vertically. So, pag nasa horizon, ang sukat yan is vertical. So, pag nasa baba, pataas. Puro pataas yan. Pantay-pantay yan pataas. Tapos, next is, ito naman. So, nandito naman siya sa side. Yan, nasa side. So, ang sukat niya, ang magiging sukat naman yan is horizontally. So, lahat yan, horizontally, pantay-pantay yan. So, kung 1:1 lahat, yan. Ayan, pantay yan. So, ito, pantay. Pantay. Pantay na lahat yan. Pantay-pantay yan. I-analyze nyo na lang kung saan mag-e-end, kung ano yung mga cross. So, ang pwede nyo gawin dyan is maglagay kayo ng imaginary grid. So, imaginary lang dapat yan. Pero, sulat natin para ano. This one. Yan. Next is, ang makikita natin, lalo na syempre, pag may bilog, itong arrow na to, at yung symbol na R. So, R means radius. So, yun, from the center, yun yung sukat niya. Center, hanggang dito sa side na to. So, radius nito is 30. Radius nito is 20. So, ang sukatan natin yan is mm. So, 30, 20. Ano lang, from the center, radius niya, from the center, ang radius niya is 20. Ito naman, from the center, ang radius niya is 30. So, paano nakuha yung radius? Makikita natin, may sukat dito na 30. Yan. Ito nyo. So, from the top, make it drop. Yan. 30. So, 30. So, from the top, drop kayo ng 30. Then, yung middle, syempre, 20, 60. 60 divided by 2 is 30. 20 plus 30, 50. 50 mm. Yan. So, hanapin nyo lang yung set kung saan ano yan. So, kunyari, ito. Analyze nyo. So, drop tayo ng 30 kasi nasa top ito, 'di ba? Yung side niya to, nasa top hanggang dito, 30 daw. So, start kayo sa top kasi sa top naman nakatapat. So, 30 drop then line. So, mas madali. Pwede nyo lang gawin from the center, line kayo ng 30. Ganun. Doon nyo na lang sukatin sa gitna.
Then, nakuha nyo na yung kung gaano kataas. Ngayon, hanapin nyo kung saan nakatapat yan. So, dito sa example na to, yun nga, 20. Then, sa gitna ng 60, which is 30. So, 20, 30, 50. From the this side, 30. Yan. So, magkakaroon ng 30 by 30, ay, 50. 50 by 30 mm na sukat from from side to side. So, 30. Then, this one is 50. So, dun yung makukuha yung center nyo. Commonly, maano nyo naman yan, tag ito. Given naman na nasa gitna talaga, as in gitna nito, ng width niya, yung lapad niya. So, commonly, given siya na nasa gitna. So, pagka hindi siya nakagitna, plus minus na lang yan. Kunyari, dito nakalagay yan. Pero, hindi rin eh. Okay. Given naman parati yan, gitna dito. So, yan, center point. Then, ang madalas na susukatin nyo na lang is pababa. So, kung saan ba talaga siya magi-stop dito. Pwedeng dito, or dito. Depende kung ano yung height na ibibigay dito. So, yun lang. Center, then radius. Sukat na lang kayo sa compass. Then, yun lang naman. Dito, makikita natin broken lines. Ayan. Ito ba? So, may broken lines dyan. Means that after this plane, may space sa likod niya. So, kung i-analyze ulit natin, yung broken lines, yan, yung broken lines nakatapat dito. So, ito butas to. Or, empty space. Same as this one. So, broken lines. Then, makikita rin natin na centered yan. So, ibig sabihin, etong space na to, after nyan, sa loob na tong part na yan, or sa likod na tong plane na yan, may space dyan. Ay, mali. Dapat dito pala ako nagguguhit. Yan. So, eto solid yan. Eto may space. Ito rin may space. So, then, tsaka natin i-analyze din sa top view. So, ayan. Ayun. Kita naman, space din dito. Hanggang dito, space yan. Kasi, imagine nasa, itong straight na to. Ito kasi, diba, straight yan. Straight papunta dun sa likod. Yan, straight papunta dun sa likod. So, dito, may broken lines yan. Kasi, ito, ilalim to. Itong part na to. Meron siyang space sa ilalim. Which is this one. Then, this one, again, the radius, yung butas, ayan siya. So, kaya siya mayroong broken lines dyan. So, ngayon, gawin natin 3D or isometric. What the fuck is my ruler? Okay, so unahin natin. Again, imagine this like that. So, front view, this one.
this side. Front view. So, unahin natin yung width niya, yung lapad niya. So, 20, 60, 20. Susukat lang tayo dyan ng 20, 60, 20. So, 20 mm or 20 centimeter, ay, 2 centimeter, then 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then again, 20, yan. So, pwede kayong gumawa ng grid pataas. Ito centimeter. Ito. Yan. So, yan na, may grid na tayo pataas. Then, burahin muna natin ito. Kasi, hindi naman ano yun. Hindi yan yung sukat ng height niya. So, total height will be 30, 20, 20, 20. So, 50, 90. So, 90. 30, 20, 20, 20. That would be our total height. So, we have a height of 90. So, sukat tayo 90. So, 9 plus 1. Ay, huwag yung gayahin yung plus 1. So, ganito na lang gawin nyo. So, dito, ito pa pala, isang trick or something. Something like that. Kita nyo yan. Kasi basag. So, hindi ako pwedeng magsukat mula dyan kasi malilito lang ako. Ang ginagawa ko, sa 1 ako nagsusukat. Start ako sa 1. Itong line ng 1 na yan. Then, based dun sa sukat, so 90 or 9 cm, magpa-plus 1 lang ako. 9 cm, so start ka sa 1, ang 9 niya yan is 10. So, start sa 1. So, 1 cm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 10. So, add 1 lang kung gusto nyo gamitin yung number yung number 1. So, ayun yung height natin. Pwede na rin nating markahan dyan yung mga given, which is 20, 20, and another 20. So, 20, 20, 20, 30. Yan. So, pwede na rin natin siyang guhitan if want nyo. So, guhitan natin light lang as grid. So, grid lang siya. Huwag nyo masyadong didiinan kasi baka malito kayo. Tsaka para hindi na rin marumi. Yan. So, ganyan magiging itsura ng grid natin. So, grid lang siya. Then, so dito, kailangan din natin ng radius, tama? So, ano yung radius niya is, so, gitna nitong plane na to, so, 20, then 30, so, 50. Sukat na rin natin. Kunin na rin natin yun. So, from this point, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm or 50 mm. Like that. Then, dito, para hindi kayo malito, diba ito yung 30. Ito yung 30 mm. So, gagawa lang kayo ng cross dun sa part na yun. Just like that. Kasi nga, yun lang naman, radius lang naman. Kailangan lang natin ng point. Oo. Kailangan lang natin ng point. Ay, hindi. Pwede rin pala. Pwede rin natin lagyan ng
Ayan yan. Straight up. Straight up, habaan para hindi malito. Kasi, pag mahaba yan, ibig sabihin, hindi siya kasama sa mga lines or dahil sobrang nga. So, hindi siya nakafix. Then, yung ibang ano dyan, nakakalat lang na lines, burahin nyo na para malinis. So, dito naman tayo sa side na to. Ayan. Ayan. So, front view na grid. Grid lang muna. Or kung gusto nyo, pwede na rin pala. Ay, sige, gawin na natin. Oh. So, ano ba yung shape niyan? So, ito. Oh. Gawin na natin. After na grid, ito na. Front view. So, 20 mm. This one. So, 20 mm lang. Dahil may grid kayo dyan, mas madadalian kayong i-analyze kung saan yung hanggang saan lang. And kung saan yung vertical, horizontal, ay, vertical and diagonals nyo. So, ayan. Ayan. 20. So, kuha na natin. Check na yan. Then, ito, 60. So, ang 60 natin, ay, para ano, ito, dito tayo pala. Dito ulit. Which is the vertical part. So, anong height nun? Di ba may corner? May end siya, may ano siya dyan. So, anong height niya? 20 plus 20. So, 40. So, saan dyan yung 40 mark mo? So, may mark ka dito, 20, and dito, 20 ulit. So, dyan yung 40 mo. So, $30. Then, next natin is ito. Bakit ganyan? Hindi siya symmetric, kung tawagin. Pero, kung i-analyze natin, so, 'di ba naggawa tayo ng grid? So, ito, may grid. I-analyze natin. May tumama siya sa isang corner, sa isang cross or something. Cross. So, hanapin lang natin yon. So, saan ba siya nag-cross? First is this 20 mark. So, ito, 20. Then, 1, 2, 3. So, bali 60. 20, 20, 20. So, 20 na. So, 20, 20, and then 20. So, sa taas ng 20 na yon, which is this one. Tapos, itong 20 dito. So, hanapin lang natin yon. Parang sa multiplication. Multiplication table. Oh, multiplication table. Hanapin natin kung saan sila nag-meet, which is this one. Then, kukonect lang natin doon. Oh. So, mapapansin nyo, sumakto siya. Sumakto siya dun sa 30 degree na diagonal, which is this one. So, ganoon lang. Pero, pwede nyo namang gamitan na lang ng ruler. Basta ma-connect nyo lang siya. Then, this one. Ito, sakto rin. 60 degrees. Ito, sakto sa 30. Pero, yan yun lang yun. Next is another vertical natin. Ito. So, anong height? Given na siya, which is this one, this side, 20. So, saan yung 20 natin dyan? May grid na tayo dyan. So, 20, which is this one. So, hanggang dyan lang. Then, the other one. Like that. So, ano pang kulang? Kulang natin. Yung bilog and yung
diagonal dito. So, yung diagonal dito, madali na lang yan kasi nga, connect nyo na lang yung line. So, ano naman na natin? Nakuha naman na natin pare-parehas. Oops. So, ayan. Kuha na natin. To sa bilog na. So, sa bilog, una, saan yung center nyo? Saan yung center? Ayun. So, yung center natin, gagawa tayo dyan ng tatlong line. Which is ayan, given na ano na natin is yung vertical. Ngayon, kailangan natin ng diagonal. Ayan, given na yung diagonal. After ng diagonal, ano man tawag dito? Z. Diagonal Z or ganyan. So, dito, oops. Ba't tayo didikit? Tayo didikit Ayan. So, after ng diagonal na yon, isa pang diagonal, papunta naman sa kanan. Yan. So, papunta sa kanan. Ngayon, gagawin natin, yan. Ganyan. Kita ba? So, saan dyan yung magagamit natin? Ito. Ngayon, tignan nyo maigi yan. Meron kayong makikitang points dyan. Yung point na yan, which is parang arrow, sabihin na natin. So, yung arrow na yan is saan nakalagay? Saan nakatutok? Ito. Sa x-axis or yung diagonal papuntang kanan. Yan. So, sabihin natin papuntang kanan. Ganon. Papuntang kanan. Pataas, papuntang kanan. So, yun yung points natin. So, basically, gagawa tayo ng diagonal doon. So, analyze again. Analyze nyo ulit. Saan dyan yung papuntang kanan? Ito. Pataas, papuntang kanan. So, ano yung given natin dyan? 30 and 20. So, basically, susukat tayo from the center both sides ng 30 and 20. So, 1, 2, 3. Then, 1, 2, then, 3. Like that. Ngayon, so, paano ba ginawa yung arrow na yon? Para magawa nyo yung arrow na yon, una, ito. 60 degree, 30, tawagin natin siyang 30-60. 30-60. So, 30-60, una yung gagawin, ganyan. Ay, ganito pala. So, 60 degree. 60 degree, papuntang kanan uli. So, meron, di ba, ito yung horizontal natin. Center vertical. So, yung nasa kanan ng vertical, papababa natin yan. So, 20, down, 30, down. Gets? Then, yung nasa kaliwa ng vertical, so, vertical, kaliwa, ito yung left side, papataas naman natin yan. So, 30, up, 20, up. Ayan. Ngayon, ang next natin dyan is horizontal lines. So, we need horizontal lines from those 4 points. So, yung 30, gawa natin ng horizontal. Yung 20, horizontal. So, yung nasa taas, papunta naman siya ng kaliwa. Yung nasa baba, ipupunta natin siya ng kanan. Sobra. So, ayan. Kita nyo ba?
Meron na tayong arrowheads. So, next is compass. So, paano ba kinompas yun? Paano i-compass yan? Or paano natin makukuha yung perspective? So, first is papantay na lang. Siyempre. Then, so, makikita natin, itong point na to, this one, itong point na yan, yung corner na yan, which is the 30 degree, palabas, papunta ng kanan, so kanan, 30 ba? 60 degree. Ay, 60 degree pala. So, 60 degree. Ngayon, meron tayong outer, which is this one, the 30, and inner, the 20. So, ngayon, first, dun tayo sa outer. So, sa outer part, outer triangle mo, triangle. Let's call it triangle na lang. So, sa outer triangle mo, makikita mo, dito, sa corner na to, which is so, kung matatandaan natin, meron tayong lapad dyan na 30 degrees. Ay, 30 mm na lapad. Ay, 60 mm na lapad. So, wag nyo kakalimutan yon. Kung saan nag-start, saan nag-end. Dito, 60 by 60. Sorry, nalimutan ko sabihin yon. So, kailangan natin ng 60 by 60 na square. So, 60 by 60. Then, makikita natin, ito, yung point na yan, nag-cross na siya dun sa vertical lines, which is the corner side nitong 60. So, dun tayo yun yung magiging end natin, or edge, radius natin. So, pag sinukat natin, wag na natin sukatin kasi malilito kayo. Ayan. Kita ba? Ayan. Kulang. So, outside to outside. Ano lang, outside to outside. 30 degree. 30 mm to 30 mm. Yan. Same as then ito naman. So, hanapin nyo dyan kung saan nag-cross yung parehas na 30 mm. So, dito, 30 mm, papunta doon, palabas. Then, yung 30 mm din dito, saan sila nag-cross? So, dito, dyan sila nag-cross. So, yan yung magiging center natin. Then, i-connect lang natin yung dalawang lines. Just like that. Nabawi. Kaya yan. Next natin is yung hiningal ako. So, next natin is yung 20 mm naman. So, 20 mm. Next. Ganun lang din. So, itong point na yan, kung saan nakaano yung arrow, yan yung magiging center natin. Like that. And, dito. Ano yung oil pastel na Oil pastel. 52 ata yun. Mamaya. Okay, so, dito, ito yung 20 mm natin. So, saan siya,
tumama siya dito sa vertical natin. Vertical. So, dyan yung edge niya or dyan siya mag-i-stop. Then, tumama rin siya dito sa diagonal papuntang kaliwa. So, tumama rin siya dyan. So, yan yung parehas na edge natin. Or, dyan natin kukunin yung radius. So, sukat nyo lang. Like that. Same as this one. So, this side, tumama siya sa diagonal papuntang kaliwa. So, dyan yung magiging natin. Then, hanggang dun lang sa sa vertical line natin. So, dyan sila nag-cross. So, hanggang dyan lang. So, ngayon, dito, saan nag-cross yung 20mm and 30? 20mm and 20mm. So, 20mm, then 20mm. So, dito. Dyan sila nag-cross. Same as this one. So, ayan. Inner corner natin. So, dyan tayo magre-radius. Dyan tayo magsa-center. Then, ang radius natin is yung kung saan nag-stop yung dalawang line. Yeah. So, dito, may nag-occur na problem. As you can see, dito sumakto siya. Tama? Then, dito, may konting difference. So, ang pwede nyo gawin dyan is adjust nyo ng konti yung center nyo dito. Konti lang. As in, konting-konti lang. Para, eto, mag-a-adjust siya doon. And dito, mag-a-adjust siya papunta dito. So, wag nyo babaguhin yung radius na nakuha nyo mula dito hanggang doon. Wag nyo babaguhin yun. So, a-adjust nyo lang ng konti yung center. So, pag hindi pa rin nakuha, tansyahin nyo. Pag ganito lang yung difference, pag ganyan lang kaliit yung difference, as in konting-konti lang, hayaan nyo na. Kasi, magmimit yan sa 0.5 pen. Pero pag ganyan medyo malaki, try nyo i-correct. Move nyo lang ng konti yung center. As in, konti lang. Ingat sa pag-move. Then, ano pa ba? So, mas maigi kung makukuha nyo katulad nito dito. Ito. Pag nakuha nyo ng first radius or first arc. Pag nakuha nyo ng first arc yan, mas maganda. Kasi, ibig sabihin, tama. Pero pagka ganito, ganyan lang, as in, ganyan lang yung difference. Okay lang yan. Huwag nyo lang ilalagpas. Kung dyan nag-meet, hanggang dyan lang talaga. Huwag nyong ilalagpas. Pag medyo lumagpas yan, is mahalata na ni sir yan. Mahalata na ng prof yan. So, sana tayo? This arc. Ay. So, ayan. Mas maganda sana kung ganun ang nangyari, diba? Pero, wala tayong magagawa. So, okay na. Tapos na yung front view natin. So,
Erase the unnecessary lines para hindi malito. Kahit lightly lang muna. Ayan. Okay na. Then, we have next natin is ito. This side. So, meron tayong width or lapad. Meron tayong lapad na 40, 30, 20 which is 90. So, lapad niya is 90 degrees. Ay, 90 mm. Sorry. So, sukat lang ulit. Ayaw didikit. Okay, so ay! Ano na yan? 40, 30, 20, 90. So, mark natin dito sa ating diagonal papuntang kanan. So, 40, 1, 2, 3, 4. 30, 1, 2, 3, 20. Like that. So, pwede na natin lagyan ng vertical yan. Yan. So, meron na tayong vertical. So, depth. So, So, makikita natin. Hanggang dito, straight lang siya. So, flat like that. Hanggang 40. Then, down. So, kung i-analyze natin ito, ang height niyan is 20, right? So, ano siya, pantay siya dito. So, means na, etong dito sa likod, ang height din yan is 20. Tama? So, kunin natin yan 20 na yan. Dito. Sa likod. Yan. 20. And then, dito, may another dito diagonal. So, may diagonal dito. Tama? So, makuha natin yan by doing kung ano yung dito. So, 20 by 20. Hanapin natin dito. So, 20 by 20. Hanapin yung diagonal na itong 20 na to. Ayan. So, wait lang ha. Malito kayo eh. So, ayan. 20 by 20. Kuha natin. Then, this one, given na yung height na to. So, yan yung, ito yung magiging corner natin. Tama. Like that. This one. So, tapat lang siya. Tatapat lang. Ngayon, yan na lang din yung gawin nating point. Which is, like that. Tama. Then, so, ayun. Nakuha natin yung cross section niya. So, anong gagawin?
Ngayon, i-cross lang natin. I-connect lang natin yan. Yan. So, na-connect na natin. Ayan, pwede natin darken yung ibang lines. That. And this one. So, yan. Kuha na natin to, at ito. So, base tayo sa grid. Kuha na rin natin to. Ngayon, dito naman, sa taas. So, paano yan? May slide dito. Tama. So, basically, ang gagawin nyo lang is, so, eto, may corner kayo dyan. Gagawa lang kayo ng diagonal. So, burahin nyo na yung ibang diagonals. And verticals. Mamaya. Like that. Then, eto. Diba ito? Para makuha nyo, paano nyo makukuha yan? So, kanina, pagsukat ko ganyan, sakto siya. Sakto siya ng 60 degrees. So, pwede natin kunin yan by doing the same thing, 60 degrees. Ayun, nakuha na. So, paano kung hindi sasakto? Kunyari, ayan. Paano kung hindi siya sasakto, diba? Hindi nyo makukuha kagad. Gawin nyo. Ito. At ito. Ilan ang lapad niyan? So, pwede nyo sukatin. Or pwede nyo basahin yung given. So, paano natin nakuha yung width nito? 40. Kasi ayun yung given. So, 40 pataas. 40 pataas na. So, 40 rin to. 40 mm. So, pwede tayo magsukat dyan ng 40 mm din. So, ayun. 40 mm. Then, connect. Connect nyo lang. So, dahil nakuha naman na natin yan. Ayan. Ayan na yan. And then, oh, right. Ito. This one. So, curve. May curve to. Outside curve. So, kailangan din natin kunin yung outside curve na to. Or outside diameter. Wait lang. Okay, so, given dito, so, 30 ang center, 60 ito. So, 60 by 60 siya. Tama. 60 by 60 yung ginamit nating box dito. So, once again, kailangan natin gumawa ng 60 by 60 dito para makuha natin ito. Yung outside curve niya or outside diameter niya. Kailangan natin gumawa ng 60 by 60 dito. Ngayon, from this point, anong nakuha ang size pataas? 30. Kasi yan yung center. So, ngayon, gagawin nyo lang yung yon dito. So, this point, gagawa kayo ng yan. Ano tawag? Vertical. Gagawa kayo ng vertical, then, susukat kayo ng 30. Which is that one. After nyo ng 30, sukat kayo ng sukat naman kayo ng dito, diagonal. So, gagawa kayo ng diagonal papuntang kaliwa from that point, which is the 30. Ganyan. Then, susukat kayo doon ng 60. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then, from that point, another vertical. Yan.
Basically, parang gumawa kayo ng 3D na cube na 60 by 60. Right. Medyo didiinan ko para makita nyo. So, gawin nyo lang reference yung ayan. Kita ba? Kita ba? So, ang ginawa ko lang, since we have the previous square na 60 by 60, dito, diba? Meron tayong previous na square, 60 by 60. Dito. So, ngayon, yung corners niya, ang ginawa ko lang, gumawa ako ng diagonal papuntang kanan. So, diagonal papuntang kanan. Ganun ang gawin niya. Diagonal papuntang kanan. So, lahat yan may diagonals. Yan. Then, this one. So, lahat ng corner. Remember, lahat ng corner. Nilagyan ko ng diagonals. Ganun. Then, yung corners na yun, sukatan nyo ng 40. Kasi 40 yung lapad natin dyan. 40, 40, 40, 40. Then, tsaka nyo lagyan ng verticals and diagonals papunta sa kaliwa. So, linisin natin ng konti. Para makuha yung square sa likod. Yeah. So, ito yung square natin. This one, this corner, that corner, that. So, ngayon, gagawa tayo ng cross section. So, given na 30 mm to pataas, so, dyan tayo mag-center line. Like that. Then, kunin natin yung vertical. So, nakuha na natin diagonal pakaliwa. Kunin natin yung vertical. So, ang vertical niya is from this corner, 30 mm to the center. So, ngayon, kuha natin yung center. Gagawa tayo ng diagonal papuntang yan, kanan. Diagonal pa kanan. So, yung diagonal na yan. So, ito, center. Then, yung diagonal niya is this corner hanggang dun sa corner na yon. So, mag-overlap sila dito. Ngayon, gawin natin yung ginawa natin. Yung dito. So, remember, outside ang kukunin natin. So, 30 by 30. Ang gagawin na lang natin dyan. So, ayan. Ganyang orientation yung ruler. Ay, yung triangle. Then, this corner. Hindi. This corner. Ito. Kita ba? Kita nyo ba? So, this corner. Then, diagonal. Like that. Then, this corner. Horizontals naman. So, ayan.
Pwedeng ganyan lang ang kunin nyo. Or, pwede nyo rin kunin yung dito. Diagonal na to. And horizontal na to. Yan. So, meron na tayo yung dalawang point. Ngayon, compass. Again, point natin doon sa corner. And dun sa edge. Like, So, ayan. Hayaan nyo kung lumagpas yan. Okay lang yan. Then, dun naman tayo ngayon kukuha ng radius. So, dito, di ba nag-cross yan, yung dalawa. Yan tayo kukuha ng radius. So, hindi nyo na kailangan i-diretso yan dyan. That's unnecessary for me. Then, saan yung triangle? So, then, kukonect lang natin to. Like that. Then, burahin nyo yung sobra. Like that. So, okay na. Then, saan na yung ano natin? So, ano pang kulang? Eto, dito sa side na to. Ano ba yung lapad? So, dito, anong lapad niya? 20 mm. Remember, pantay silang lahat yan. So, 20 mm din yung lapad niyan. So, you need to do that side. So, first, nagawa kayo ng ayan. So, sukat kayo dyan ng 20 mm. Then, gawa kayo ng another vertical dito. Then, ay, hori. Tawag dito. Ayan. Then, dito, cross nyo dyan. Tapos, dito, itong side na to, kukuha kayo dyan ng 20 mm ulit. Vertically. Ay, diagonally. Kaya, gaya yan. So, kuha kayo ng 20 mm dyan. Just this one. Then, kukonect nyo siya dito. Ayan yung 20 mm na nakuha natin dito. From this point, 20 mm, diagonal na papuntang kaliwa. Like that. Then, kukonect nyo lang siya dyan. Tapos, dahil nakatago yung part na yan, burahin nyo na lang. Burahin nyo. So, extend natin tong diagonal na to. Doon, sa side na yun. So, sukat tayo. Tapos, itong part na to. Extend din natin yung diagonal niya. Papunta doon. So, ayun. Ngayon, kunin natin yung isa.
Isa pa. Wait lang. Ito pala. Ito, extend din natin. Kasi ito yung sa baba, di ba? So, extend natin yan. Ito dito. So, makikita natin. Ayun na. Doon nagtagpo yung parehas baba. Ito ha, both bases natin. Doon nagtagpo. So, matatakpan na yan. Gawa tayo ng vertical. Check natin. So, gawa tayo ng vertical. Then, ito, yung diagonal niya. Diba? In-extend natin yan. Papunta doon. So, ayun na yung height niya. So, as you can see, matatakpan na yan. So, hindi na natin kailangan. So, burahin natin yung guidelines. So, pag ganyan na nangyari, kasi, matatakpan na siya eh. So, hindi nyo na kailangan i-drawing pa yung side na yun. So, ngayon, ballpen natin. First is the verticals. Para hindi kayo malito, pwede nyo kunin muna yung front side. As in, lahat ng nasa front side features natin. That. Ayan. Smudge na. As you can see, kuha naman natin. Then, sunod na rin natin to isa. Since, nakalagay naman na yung pen natin sa compass. So, compass na natin lahat ng pwede compass. Yan. So, next natin, sides. Again, determine which are the important parts. And wag kayo malilito. Mag-ingat sa pag-pen.
Ito, corners yan, kaya pwede natin ano yan. Hindi lang pala pwede. Kailangan. Punit na. So, like that. And then, patuloy nyo ng konti kasi magagaya dito yan. Bago kayo magbura. So, light again. Oh, di ba? Punit. So, again, as light as possible. As light as possible ang pencil. So, scratch lang naman yan, kaya okay lang mapunit sa akin. Pero sa inyo, ewan ko na lang. Just like that. So, ganun lang. So, yan. Then, review tayo ng parts and steps. So, we have this plane, the left side plane, right side plane, top view plane, top side plane. So, sana yung ano na? So, to determine which side is the front, kung left ba or right. Again, imagine folding the given orthographic. So, fold nyo. So, saan siya napunta? Kaliwa ba or kanan? Pwede nyo namang hindi i-fold kung kaya nyo i-determine kaagad. So, kung kaya nyo sabihin na ito yung sa kaliwa. Ito nasa kaliwa siya, so sa kaliwa dapat. Ganon. Kanan dapat. Kung nag-aalangan kayo, just fold it. On your mind, syempre, hindi nyo pwedeng i-fold yung test paper or something. Then, syempre, top view, parate, nasa taas yan. Nasa taas nyo makikita yan. Top view is nandyan lang para determine kung ano yung mga dapat makita dyan. Wala kayong makikita sukat dyan. So, ang makikita nyo lang na sukat dito sa baba. So, again, front. Focus kayo sa front view. Front view. Yung nasa baba, yun yung ating lapad. Yung width natin. Yung nasa gilid, yun yung height. Height natin yan. Then, dito naman sa side view, kung ano yung nasa baba, yun yung width natin dito. Or yung depth, kung tawagin. So, we have our width, our height, and our depth. Then, ano pa ba? Again, remember the meaning of broken lines and center lines. Yun yung kakalimutan. So, here's the reference. Here's the orthographic view. And here's a isometric view. Yan. So, ingat sa pagpipen.
Patuyuin ng pen bago magbura and wag masyadong madiin. As light as possible. So, as long as nakikita nyo, okay lang. Okay lang yan. Wag yung pagkadiin na ganyan. So, ganyan lang. Light lang. So, light as possible para mabura nyo kaagad. And invest on a good eraser pa rin. Dust free daw sabi ni DIY. Yan. So again, reference. Yan. Ayan.